So yun po mga Dabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Okay. May isa na naman pong akong nakita at maaaring idagdag na nga rin po sa mga kakasuhan. Kasi hindi nga po pala nakakaalam yung mga pages po, dahil nga po ay nalaman na ho namin ang mga pangalan at mga kung tiga saan sila, ay kaagad na ho namin ginawan ng aksyon para matigil na ho yung kanilang mga pinaggagawa ng mga kabaliwan. At eto, may dumagdag pa. Hindi lang si Karen, hindi lang si Wally, kundi ang buong Legit Dabarkads at ang TBJ. Ginagawan na ho nila ng kabastusan at kawalangyaan sa social media. So yun, bago natin ito simulan, syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Pang ano yung ano ko, yung boses ko. Panghirap pag mag-vlog pagpaus eh. So unahin natin to, mapakita ko dyan na sa inyo sa screenable, yeah. Makita ko yung screen record natin. So, eto no. Makikita nyo dyan sa screen. CRD. So, ano ba meaning ng CRD? Cybercrime. Yan. Division. So, hindi ko po sasabihin kung sino po itong isa sa mga pages ng Kapuso. Basta Kapuso. Eto na. Nakita, sinampahan na ng cybercrime. Good day. Your concern has already been forwarded to Cybercrime Division for evaluation. To follow up your concern, please contact Yan. I-chat muna natin yung ano natin. Ilalabas ko to sa vlog. Di ko lang papangalanan. Okay. Ito na. Yan. So patindi na ho kasi mga kabiyaya, mga Kadabarkads, yung ginagawa ho ng mga against to TBJ. Na kay Sosiar, pati si Karen po, binabastos na ho nila. Pati si Wally Bayola. Si Wally Bayola, lagi naman yan eh. Pero kailangan na natin pagtanggol yan, no? So, eto na po yung isa sa mga siraulo. Pati isa rin po sa mapapabilang sa mga maaaring makasuhan ngayong 2024. Ito po ay isa sa mga tawag dito, isa sa mga yan, naka-screen recorder, makikita nyo dyan sa screen. Siya po ay may logo na TED or tape eater ba? Tape eater defender ata to. Bulaga. So ito siya, si Paloma Spolarium. So ito po ay yan, makikita nyo, Tape INC Defender at GMA Network. Palakpakan natin. Work at GMA. Nakikita nyo, work at GMA Network. Jose Rizal Memorial State University. Yan. Ayun yung mga from Dapitan City. Okay. So dito, marami siya ditong mga pasubali o mga kagaguhan na pinaggagawa. So eto, mapupuyat na naman ako mamaya. Maghahanap na naman ako ng pangalan. Pangalan, address, mukha. Kung ano ba yung pagkatao niya, no? Oo. So ito, basahin natin yung sabi nitong page na to na nagtatrabaho sa GMA, okay? Noong nasa Tape INC Itbulaga ako, Itbulaga lang buhay na pamilya ko. Ngayon, kinakailangan ko pang mag-show sa mga piyestahan at
magwaw mali para matustusan ng mga pangangailangan ng pamilya namin ni Jose Manalo. Sana hindi na lang kami nagpauto sa 3 gurang. Ayan tuloy, pagod kami masyadong pagod kami. Ano ba to? Pagod kami masyadong kumpara noon sa tape na dodoblihin pa sana sweldo namin, sayang. So ito parang pinapalabas niya na si Wally Bayola po ang nag-post ng mga kataga na to, no? Pero hindi naman ho gagawin yan ni Sir Wally Bayola. So meron pa dito, eto. Marami pa dito marami pa. So ito wala na. You're happy, napaka-talented little Miss Philippines Aleona. Di tulad nung LMP. Dati na mahilig mag-cha-cha na napakasakit sa matang panoorin. Self-proclaim na maganda daw ubod naman ng sagwa. So ang sinasabi niya ho dito ay si Raisa May Dizon. Ubod pala ng sagwa. Ubod ng sagwa. Baka kapag nakita ko mukha mo, baka talampakan ka lang ni Raisa May. No? Okay, dito tayo. May tumawag pa. Ano ba naman? Mamaya na kayo mga gano'n dyan. Ito ba? Ano ba to? Narito ang ilan ng mga pagmamayari ng Alusos family. Kaya yung mga nagsasabing mag-shutdown, Taypayensit Bulaga in your dream. Sige, nasa panaginip mo. Soon, kaya mo yung inihiling mo, malapit na. So ito pa. Your OG Dabarkads will soon grace your afternoon every here at sa tahanang pinakamasaya. Mapapanood daw sa tahanang pinopromote ko na kayo, ha? Mapapanood daw ang tahanang na ang mga host o mga OG hosts. Sila Pia, sila Jericho Rosales and Tony Gonzaga sa tahanang pinakamasaya. Paano mapapanood si Pia? Wala naman na siya sa showbiz. Katangahan mo talaga, no? Paano mo mapapanood si Jericho Rosales? Uno na sa ABS-CBN yun. Ito na. Minsan na inamin ng TVJ Thunders Taberans Joker na noong nagsisimula sila kasama si Taypayensit Chairman Romeo Halusos. Sinabi ni B na makakabili lang ako ng kotse, alis na ako sa show. Pero dahil sa generosity ng Tape at Alusos family, hindi lang kotse binigay sa kanila, kundi nagbago ng tape ang kanilang buhay. Paano mo nasabi na nang dahil sa tape nagbago? Baka dahil sa TVJ nagbago ang buhay ng mga Halusos. Because I have profile politician because of tape. Because most demand endorse branch. Of course, tape. Ayaw nang basahin to. English Dito naman siya kay Alden. Sa Taypayensit Bulaga sila nag-umpisa at nabago ang buhay. May kasabihan ng tao, hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. May stiff neck. Okay? Sige lang, lubos-lubusin mo lang yung post mo. So, ito na po yung ginawa niya kay Karen. Sabi niya, what if hindi tinakot ng Thunders veteran joker si Karen Naistrop? Siguro part na siya ng All Out Sunday family at sobrang blessed siya ng mga endorsements. Kaso nagpaloko siya sa mga gurang, ngayon tuloy kahit sa ASAP hindi siya makapag-guesting man lang. Bulaga sa loob ng 44 years, madami nang napasikat at nabago ang buhay tulad nila Alden Richard, Ming Mendoza,
Rice sa May Dizon, and many more. Kaso hindi sila marunong tumanaw ng utang na loob. Ang pinagtataka ko lang, no? Oo. Yung Itbulaga, yung title na Itbulaga, hindi naman din niya sisikat kung hindi dahil sa Tito Vic and Joey, di ba? Tama, ilang beses na natin sinabi yan eh. At eto pa, kung halimbawa, no, ibalik natin yung panahon, mapapasikat kaya ng mga halusos ang title na Itbulaga kung wala ang Tito Vic and Joey doon? Tsaka bakit sinasabi na, no? Bakit sinasabi na walang utang na loob yung mga OG Dabbercads? Hindi naman ang tape ang nagpasikat sa ano. Hindi naman ang tape ang nagpasikat sa mga artista na yan. Tito Vic and Joey. Ano ba naman kayo? Oo, wala daw. Si Maine Mendoza, walang utang na loob. Si Alden Richard, wala din utang na loob. Ano ba talaga? Okay. Ito. Si Manny Pacquiao na naman to. Abangan ngayong 2024 ang pagdating at magbibigay ng swerte sa mga ibarkada. Hindi na kinakailangan sumuntok sa buwan o pumili ng mataas o pababa para manalo, dahil dito sa Taypayan si Itbulaga siguradong champion ka sa papremyo. Ito si Pacquiao, wala na talagang magawa yung yung mga vlogger sa kabila, no? Tapos tawag dito, naka-proud pa sila na sa GMA sila nagtatrabaho. Pero ganito yung ginagawa. Ang taas ng TV ratings natin, mga Dabbercads. Nielsen, ito na naman yung mga fake nila. Grabe yung ratings ng Colorum na noon time show. 8.8%. Ay, grabe. Palakpakan. Grabe, ang galing, ang galing. Sobrang sobrang kasing saya doon, no, sa tahanang pinakamasaya. Oo, sobrang saya. Sobrang saya nga. Ang daming nanonood. Ito na naman to. Sabi niya, magiging endorser daw ng Boysen ang TVJ dahil TVJ. Sorry, dahil mas nauna nang naging endorser si Taypayan, si CPO Bullet. Alusos, panoorin na ngayon. Ayoko nang panoorin niya. Okay, asa na? Ito pa. Just in daw, just in. According, ayoko nang basahin to. Dito tayo. Isama na nila ang casting ni ATT Magi sa Taypayan para Victor Magi tanggol na. Ano daw? Ito pa. Ano pa? Ito. Ito. Dito ako natatawa. Pinalit. Hindi niya na ba kaya talaga na nakakaya, minsan nakakahiya na yung ginagawa ng kabilang ng kabilang mga vlogger. Kasi tingnan mo, pati yung mga picture ni-edit, tapos pinapatong nila sa Tito Vic and Joey para lang mapansin. Kasi hindi naman talaga nakaya nila. Isko Moreno, pinag-example si Paulo. Wala, hindi nila kaya talagang ito. Ano to? Thank you for respect CNN kasi alam nyo kung sino talaga ang may karapatang gamitin ng trademark na Itbulaga kundi ang Taypayan. Okay? Ito na naman. Akala ng mga Dabbercads yung show nila ang priority ng CNN. PBA ang main priority ng CNN. O bakit? May sinabi ba kami na priority ang ang EAT? Wala naman Dahil ang CNN ay kontrolado ng San Miguel Corporation, RSA, at ang TV5 ay sa MediaQuest, MVP, both basketball supporters. Kaya wag kayo magmalaki na yung show ng EAT. Trio ang property na to. Yan pala. So, anong connect? Replyan nga natin itong nagre-chat na to. Wait lang
Nag-ayoko sa lahat yung pag nagbablog ako eh. Naka-vlog ako. Naka-vlog ako. Maya na lang. Okay. Dami nagchat-chat sa akin pag nagbablog ako. Bakit? Nagbablog ako. Ayan. Ang dami naniningil sa akin. Mga ninong, mga inaanak. Sabi ko sa kanila sa next year na lang. Sabi ko next year na lang. So eto na nga, punta pa tayo dito sa ibang mga pages ng maaaring mga makasuhan ngayong tawag dito ngayon 2024. Maaaring hong makasuhan. Isa na ho dyan si Bespil. Patatandaan nyo po yung ginawa ni Bespil, yung about po kay Vico Soto. Na doon namin nahalata na ano. Pero kapag ang tinitignan kasi dito ng mga tao, hindi maaaring makasuhan si Bespil kapag ito po ay may diferensya sa pag-iisip. Hindi po siya pwedeng makasuhan. Alam niyo naman po yan kung may diferensya. Maaari siguro ipamental siya. Pero hindi siya pwedeng makasuhan. Kasi nga, syempre, wala siya sa katinuan. Isa po yan si Bespil sa maaaring makasuhan ngayong 2024. At medyo nauna ang kaso niya kasi nasa November ata yun or October yung paggawa niya dun sa sa ginawa niya kay Vico Soto, no? So si Bespil hindi pa rin tumitigil ngayon, lalong lumalala, siguro hindi nakakainom ng gamot. So punta tayo dito sa iba pa na mga kasamaan po nito, no? Eto, marami ho sila si Kapuso, ano ba to? Eto to. Yan, si Kapuso. Nag-iba na ng profile pic. Nag-iba na ng profile pic eto. Eto wala, dito tayo sa Dito ho tayo sa tawag dito sa pagbibintang. Ito pa yung isa. Ito pa yung isa na isa na maaaring makasuhan din po ng ngayong 2024. Hanapin natin Ayan, wait lang. Screen recorder natin mga kabiyama, Kadaver Cats. Sabi ni Poknot, abogado ng TVJ may alam na nga ba sa magiging hatol ng Marikina RTC? Naku po, si Attorney Buko pa yung kinakalaban nyo. Mapapabilis yung proseso ng kaso nyo nito. Attorney Buko, shoutout. Alam ko nanonood ko dyan. Thank you. Ito, pakinggan mo, Attorney Buko. Ano na to? Ano bang kaso yun? Yung sa pagbibintang. Pagbibintang tong ginawa nila kay Attorney Buko. Ito. Kinakabahala ni Attorney Maggie Abraham Garduque, Corporate Legal Counsel at spokesperson ng TAPE. INC ang naging mga pahayag ng abogado ng TVJ Production na si Attorney Enrique Buko de la Cruz sa kanyang panayam sa Abante tabloid show na may headline na TVJ aawatin na TAPE INC sa paggamit ng Itbulaga nitong Lunes, December 11, 2023 kaugnay ng inihaing nilang injunction sa Marikina Regional Trial Court Branch 273. Ito ay para mapatigil na ang TAPE INC sa paggamit ng titulong Itbulaga sa kanilang programa. So dapat naman talaga tigil nyo na yan. Kaso makapal mukha nyo, kaya wala kayong magagawa doon. Ayon kay Attorney Buko, yes, hinihintay namin na lumabas yun. Most likely, baka mga January. Yes, we are waiting for it to come out most likely.
perhaps in January. Yan. Kung ang korte ay mababa ng magbababa ng injunction, malaya ng magamit ng TVJ ang titulong Itbulaga sa kanilang programa. Nababahala si Atty. Maggie Garduque sa ganitong klasing payag aniya, pero mas concern or should I say butore ako sa lahat ng statement niya na alam niya na January magre-release ng decision ng RTC Marikina sa copyright case at magpapalabas din daw ito ng injunction laban sa TPINC. Nalabo na mata ko Sinabi niya ito ang mga hinihintay niya para magamit na nila ang titulong Itbulaga sa January. Chit pusing RTC Marikina na compressing situation na parang alam na niya ang desisyon ng court, but I'm more concerned, or should I say about this last statement that appeared knows that the RTC Marikina will release its decision in January in the copyright case, and it will already issue an injunction against TPINC. So masadi ito po sa mga sinasabi nitong pages na to, na isa rin po ito sa mga makakasuhan, no? Bali lang sila 6 ata 5. So cyberbullying, ano pa ba yung mga nandoon? Ang dami nilang kaso Kasi kung ano yung mga pinagsasabi, ginagawa nila sa mga muka, may kaso din yun yung mga tawag dito. Halimbawa, mukha ni Bossing Vic Soto, ilalagay mo sa mukha ng baboy. Kaso yun. Yan. Yung mga ganon, kasi sila ginawa nila, nilagay nila sa lapida. Ibig sabihin, parang death threat or ano pa ba. Maraming ibig sabihin ng ganong gawain So, kaya din sila mapapatawan ng kaso. Ako nga ngayon, mga naka-block na ako sa kanila Ayaw nilang nakikita yung mga post nila. Ayaw nilang nakikita yung mga post nila. So tuloy pa natin yung pagbabasa. Matatandaan na ayon sa rules and producer ng hidikatura ang pagbabawal ng pagkomento ng mga abogado na merits ng kaso habang dinidinig at pinag-aaralan pa ng isang huwes ang kaso. Tila gumagawa ulit sila ng mga pahayag upang bigyang pressure ang huwes na humahawak ng nasabing kaso. Matatandaan makailang beses na silang naglabas ng mga pahayag na labag sa rules and ang TVJ pa yung lumalabag sa rules. Samantalang nga kayo, tuloy-tuloy yung kaso, gamit-gamit nyo na yung titulong Itbulaga. Sino kaya ang lumabag sa rules? Sino kaya hindi rumispeto sa batas dito sa Pilipinas? Kaugnay na nagkaroon ng karapatan ng TPINC na iapila ang dalawang magkaibang kaso sa IPO Philippines. Ang unang nakakansela ng trademark registration ng TPINC sa classes 16, 18, 21 at 25. Pangalawa ang pagbura ng objection for application ni Joey De Leon para sa class 41. Subalit biglang kambyo si Atty. Buko de la Cruz na sa nasabing panayam niya may karapatan ng TPINC na mag-apela sa mga nasabing kaso. Ayon sa kanya, sa ilalim kasi ng rules natin, pwede silang umakyat hanggang sa Court of Appeals, hanggang sa Supreme Court under your rules, and can go up to the Court of Appeals, up to the Supreme Court. Totoo naman. Ngayon, puro ko yung sinasabi yung parang, ang sinasabi kasi nitong pages, yung page na to mga kabiya, mga kadabarkads, ay parang bakit daw alam na ni Atty. Buko yung mangyayari. So kinakabahan daw si Atty. Maggie na baka daw dinadaya na sila. At eto nga, may kasabihan nga tayo.
Ang taong takot sa sarili niyang multo. Bakit kaya ganun, no? Yung mga taong gumagawa talaga ng mga ganito. Ang ibig sabihin kasi ho nitong yung nakikita niyo diyan sa screen na yan. Parang sinasabihan ho nila na hawak na ho ng TBJ yung desisyon. Alam na ho daw ng TBJ. Kahit naman din kami, mga supporters, alam na namin magiging desisyon dito ng court. Oo, alam naman namin na sila na TBJ yung mananalo dahil sila naman talagang ang gumawa ng titulong Itbulaga. So dito pinagbibintangan nila si Attorney Buko tsaka ang TBJ na hawak ng Tito Vic and Joey at ni Attorney Buko yung humahawak sa batas ngayon about dyan sa trademark na Itbulaga. Ganun lang ho, sa haba-haba na explanation na sinabi nila, hindi na lang nila tinumbok ng bandang uli. Bakit nagtataka sila bakit ganun yung sinabi ni Attorney Buko? Samantalang totoo wala namang problema yun eh. Di sana pinunana na to ng mga attorney, di ba? Ang daming mga attorney na kumakampi sa TBJ. So sa inyo, peking attorney. Peking attorney, si Arn, si Bespil. Oo, yun yung mga peking attorney sa TPINC. So hindi na natin to, hindi na natin masyadong palawakin yan. So isa rin po yung pages na yan sa mga kasuhan. Tapos ito, may hanapin pa kaming bago na pangalan. Sa totoo, yung mga page yung mga FB page na nagtatanggol sa Tito Vic and Joey, gumawa rin sila ng hakbang about po dito sa mga pages na to na nang wawalang ya sa Tito Vic and Joey. At kami din dito, gumagawa rin kami. Kala nyo, kayo lang. So mas maganda nga yan eh. Maraming report. More chances of prison. Lives the winning eh. Oo, ayun yung ginagawa rin ho namin. Kaya kahit kayo pwede niyo po yung tawag dito, pwede rin po kayong mag-report yan mga Kadabar Cats. Oo, pwede, wala akong problema kahit kayo po mag-report yan. May karapatan din po kayo dyan kasi sa totoo nga lang ito, yung Tito Vic and Joey, mahaba lang talaga pasensya ng mga yan. Kaya hindi pinapatulan yung mga pages na yan eh. Pero kung sa oras na pinatulan nila yan, iyak yung mga yan. Kung ewan ko na lang, malay nyo, biglang manggulat na lang, di ba? Dahil sabi dito ng malay nyo, biglang boom. Biglang may kakatok sa inyo. Ito na po yung warrant of arrest kay Lance, kay Brian. Sino pa yung isa? Daniel ba? Ano bang pangalan yan? Danilo ba yun? Daniel. Yun ang mahirap dun. Sa totoo pangit din kasi mga Kadabar Cats pag hindi pinansin to eh. Mahirap na eh. Mamimihasa sila. Kaya kailangan talagang gawan na ng action. Sabi nga ni Bossing Big Soto, akala nyo ba yung mga ginagawan nyo ng mga kwento, hindi nyo patahimik-tahimik lang pero gumagawa na pala sila ng akban. Natatandaan nyo about yung sa mga fake news dati na nagsalita na si Bossing Big. Malay nyo, ngayon gawin ulit yun. So yan mga kabiyaya, mga Kadabar Cats, ano masasabi nyo rito sa mga napag-usapan natin? Karapat-dapat bang makulong to, yung mga inayupak na to? Karapat-dapat bang patulan nitong mga to? At para matigil na yung pangwawalang iya nila sa Tito Vic and Joey. I-comment nyo lang po dyan sa baba. And syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At makipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat mga Kadabar Cats. Ingat kayo palagi and God bless and peace and bye-bye.
Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD